Eto, rumisbak si Congressman Terry Redon dito kay Attorney Panilo, mga kababayan. Dahil sa pahayag niya, matanda na daw, magpahinga na daw itong si Attorney Kapunan, mga kababayan. Okay, yan ang sinabi ni Attorney Panilo. Oh, sino kaya mas matanda sa kanila, ni Attorney Panilo at ni Kapunan, mga kababayan? Tsaka si Attorney Kapunan, mga kababayan, kita nyo naman kung gaano katalino. Oh, si Panilo, di sana kinuha ni VP Sara yan, mga kababayan. O bakit hindi siya naging miyembro ng DepEd? Ngayon, may mensahe po itong si Terry Redon sa kanya. Eto, pakinggan natin. Sir, reaction lang po sa naging pahayag ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Panelo. Sinabi niya na dapat magpahinga na po si Attorney Kapunan following the argument kanina po. Magpahinga na po si Attorney Kapunan. Ano po yung reaction niya? Actually, si Attorney Panelo yung dapat magpahinga. Hindi ko alam ba't siya nandito araw. O, ikaw daw ang dapat magpahinga. Ha? Attorney Panilo. Matalino pala ito si Attorney Panilo. Bakit hindi na lang siya ang kinuha ni Inday Badiday na miyembro ng depensa, di ba? Tuloy natin. Araw-araw. More importantly, di ba siya nagsabi, I mean, in the first few weeks of the trial, hindi ba? Di ba parang he was basically questioning the trial itself? Hindi ba? So why would you actually listen to him today? Na dapat magpahinga si Attorney Kapunan. Hindi ba? Ang dapat magpahinga si Attorney Panelo. Hindi ba? Ikaw daw yung magpahinga na. Di ba? Yan ang sabi ni Congressman Terry Redon. Kita nyo naman si Attorney Kapunan, mga kababayan, di ba? Yung defense nga, yung attorney nga ng depensa, di ba? Nawagdang kahapon eh. Ngayon, matanda ba yan? Tinalo yung mga bata nyong abogado. Siyempre, pinapakalat ng mga DDS, ano daw, panalo daw sila. Lagi naman eh. Kahit talo yan, lakasan nyo lang yung loob nyo para utuin yung mga Pilipino na nananalo kayo. Kalukuhan. Diba? So mga kababayan, ganyan talaga eh. Para lang magmukha sila yung nananalo. Yan ipapalabas nila sa mga Pilipino eh. Ito, pakinggan natin to ha. Kaduda-dudang pangalan. Ganyan ang nakalagay sa acknowledgement receipts na isinumite ng opisina ng Vice Presidente kaugnay ng kanyang confidential funds. Tila hango sa mga pagkain. Ilang kilalang personalidad at mga kilalang brand. Isa-isang hinimay ang mga aktibidad ng OVP kaugnay sa Confi Funds. Ginastusan ang 105 activities mula December 13 hanggang December 31, 2022. Tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Kapansin-pansin din ang mga petsa kung kailan ginamit ang pondo bago pa man mailabas ang pera. Yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. From December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization. Dahil sa hindi pagtalima sa guidelines sa auditing, nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance na aabot sa halagang mahigit 73 million pesos.
Bakit din ang pinuno ng security ng OVP ang pinaghawak ng pondo na dapat sana ay tungkulin ng Special Disbursement Officer? By the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel La Chica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it Oh. irregular po. Kaya naman naglabas ulit ng Notice of Disallowance ang COA ng mahigit 375 million pesos. Isang SDO naka-deliver ng confi funds sa iba't ibang probinsya sa loob ng isang araw. Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. At sa kahit anong paglilitis, dapat may respeto sa oras. Lalo na kung depensa naman ang unang kumestyon sa authenticity ng mga dokumento. Na-indyan po kami. Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Hindi ka, Attorney Lorna, ininjan, baka ginost ka? Kulang ang proof of success. Non-compliant din sa Joint Circular 2015-01 ng ilang aktibidad. May mga discrepancy sa datos at Notice of Disallowance na inisyu ng COA. Malayo pa ang paghahatol. Pero sa impeachment court, hustisya ang magiging pundasyon. Hostisya ang maging pundasyon. At grabe yun Mga kababayan isang araw lang, 21 na probinsya hinatiran ng confidential fund. Grabe, ano yun, sa Superman? Kaya pala nasabi ni ni Attorney Kapunan na paborito niya yung comics na palabas na Superman mga kababayan. Dahil dito pala kasi biruin nyo 21 na probinsya. Isang araw lang hinatira ng confidential fund din yan. Paano ba yan? Mga didiles. Kitang-kita naman yung mga resibo. Yun kasi yun Kung mailalabas ni Inday Badiday yung totoong mga resibo dito sa mga ginastos na ito, tapos na. Wala na. Wala nang impeachment, mga kababayan. Pero wala, walang mailalabas. Walang mailalabas. Mga katibayan, ang OBP, patungkol dito sa mga ginastusan ng confidential fund, mga kababayan. O kayo, ano ang masasabi nyo? Kailangan talagang managot ito, mga kababayan. Bahala na ho dyan. Hayaan nyo na yung mga DDS maging tanga.